Sa isang malayong lugar sa bayan ng Paniki sa probinsya ng Tarlac, may isang lupain na naglalaman ng ilang alagang hayop at produktong pang-agrikultura. Sino nga ba ang taong nasa likod nito at ano ang mga gawaing pang-agrikultura ang matututunan natin dito? Tara, tuklasin natin! Ang lupaing ito ay ang Roger Austria Farm na pagmamay-ari ni retired Lieutenant Colonel Roger Austria. Matatagpuan dito ang ilang mga alagang hayop tulad ng kambing, tupa at mga native na manok. Matatagpuan din sa likod na bahagi ng lupaing ito ang taniman ng mais na siyang pinagkukunan ng pagkain ng mga alagang hayop na siyang naibibenta din sa ibang magsasaka na nangangailangan. At dahil sa maayos at wastong kaalaman ni Sir Roger Austria, nakakapagbahagi din siya ng ilang kaalaman hindi lamang sa ordinaryong magsasaka kundi pati na rin sa mga estudyante na nagnanais pasukin ang larangan ng agrikultura. Dahil ang farm na ito ay isa ding OJT facility na mas nakakapagbigay ng kaalaman sa mga pumapasok na estudyante. Bilang isang OJT, marami ang ating matututunan tulad ng tamang pagpapakain at pag-aalaga sa mga kambing at tupa, tamang pag-a-apply ng injectable na gamot, tamang pagkuha ng mga pagkain tulad ng corn silage, napier at mga damo, tamang pag-shave ng tupa, at higit sa lahat ang tamang paggamit ng traktor at shredder na makinarya na mas nakakapagpadali sa trabaho dito sa loob ng farm. Atin naman saksihan ang ilan sa mga aktibidad na maaari nating matutunan sa Roger Austria Farm. Goat feeding. Cleaning of the surroundings. Separating of male and female sheep. Corn harvesting. Corn silage processing. Ear tagging. Tractor driving. Rice planting. Proper injection of vitamins. Sheep shaving. Pwede mo bang i-share sa amin, ano ba yung mga natutunan mo sa pag-OJT dito sa Roger Austria Farm? So, natutunan ko makipag-kapwa-tao kasi new surroundings and new peoples. Di naman po maiiwasan na hindi mo yun gawin. At saka yun yung kauna-unahang dapat mong baunin kapag aalis ka sa lugar nyo and may i-represent kang school kagaya namin na OJTs pa lang. And kung sa gawain naman po sa farm, unang-una ko natutunan, syempre yung tamang pagpapakain ng kambing at ng tupa. Tapos, corn harvesting, corn silage making. Syempre yung pag-chop din po ng napier gamit yung shredder namin. And then yung tractor driving, which is na-enjoy naman po naming lahat. And yung
pag-shave ng tupa, and also pag-i-inject ng gamot. Ano sa tingin mo yung pinaka na-enjoy mo sa pag-stay sa Roger Austria Farm? Ang pinaka na-enjoy ko po sa pag-i-stay ko dito sa farm, ang una po ay yung weekly na Bible study namin and then yung Sunday worship service dahil mas napapatatag nito yung relationship ko sa Lord. And then yung pangalawa naman po is yung nung nag-airsoft kami dahil kahit na wala pa akong experience sa mga ganong bagay, na-enjoy ko pa rin siya at nakatama pa ako ng 2 target. And yun lang po yung parang pinaka-memorable na experience ko dito sa farm. Thank you po. Ano sa tingin mo ang malaking factor ang naging dahilan kung bakit successful ang Roger Austria Farm? Para sa akin, siguro yung pagiging integrated given na dito rin nakukuha yung mga pinapakain doon sa mga alagang hayop. Tulad ng mga corn and napier na nakatanim lang doon sa likurang bahagi ng farm. So yung corn na yun is ginagawang corn silage which is na-share din ni Sir Roger sa iba pang farmers. So kaya naging successful bukod dun sa mga goat and tupa na naibebenta rin nila yung corn silage na ipapakain ng mga ibang farmers sa kanilang mga alaga. OJT student, ano sa tingin mo ang mga ilang bagay na nagpapadali sa mga gawain sa loob ng farm? Bilang isang OJT student, bukod sa pagtutulungan, ang isa pang nagpapadali sa mga gawain sa loob ng farm ay ang teknolohiya, gaya ng tractor, spreader. Ang tractor ay nakakatulong sa paglilipat ng mga pagkain, sa pagtatranspo ng mga iba pang mabibigat na bagay sa nakatalagang lugar. Ang shredder naman ay nakakatulong sa paggiling ng mga corn, napier, damo sa paggawa ng corn silage. Bilang OJT, ano yung mga naging daily routine nyo dito sa farm? As an OJTs, ang mga naging daily routine ng this full month is isa na doon is yung pagpapakain at paglilinis ng kulungan na ginagawa namin tuwing 6 to 8 a.m. And then after ng makain at paglilinis ng kulungan is gagawa na kami ng mga tasks na iaatang sa amin from 8 to 10:30, like cleaning the surrounding areas of the farm. And then from 10:30 to 11 is pagdating ng tropa na pagkukuha ng damo is tutulong kami sa magpapakain nito, like parang ay nagiging tanghalian ng mga kambing at buko. And after nun naman po na routines namin is hindi naman siya laging pare-pares yung ginagawa namin. Everyday nagpapalit kami ng mga activities na ginagawa. Like yung inuutos sila sa amin, like vaccination, paglilinis ng kulungan ng tupa at kambing, pag-aalis ng mga natirang pagkain, yung paglilinis ng dumi sa ilalim ng kulungan nila. Minsan nag-i-air tagging kami, nag-shave ng wool ng tupa, paglilinis din ng surroundings ng farm. So, at marami po pong iba na ginagawa namin. So, ayun lang po yung mga daily things na ginagawa namin dito sa loob ng farm, sa loob ng isang buwan. Thank you po.